Hello, good sense! Welcome back sa isa na namang episode ng Gutierrez Point of View. Ang topic natin ngayon ay napapanahon at medyo kontrobersyal. Political dynasties. Dapat na ba itong iban o baka mas dapat lang tayong maging wiser voters? Hindi naman porket sikat ang apelyido, siya na ang tamang iboto, di ba? Tara, pag-usapan natin yan. Let's dive into the details and see kung ano ba ang mas makakabuti para sa bayan. Good sense, political dynasty. Siguro familiar na kayo dito. Ito yung mga magkakapamilya o magkakapelyedo na sabay-sabay o halos sunod-sunod na tumatakbo at nanalo sa mga posisyon sa gobyerno. Parang family business na naging legacy sa politika. Ilan dito ang mula sa mga kilalang pamilya na napatunayan na sa politika. Pero kailan natin masasabing too much na? Pero ano nga ba ang mga examples ng political dynasty na active sa darating na 2025 midterm elections? Sa 2025 midterm elections, ilan sa mga prominenteng pamilya ay tatakbo na naman para sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. Una na dito ang mga Marcos family. Pangalawa, Duterte family. Pangatlo, Estrada family. Pang-apat, Binay family. Panglima, Cayetano family. Marami pa dyan ang mga iba't iba pang mga kilalang apelyido na tatakbo sa midterm elections. Napansin nyo ba? Puro familiar names? Pero does that automatically mean sila na ang deserving leaders? Ngayon, marami nagsasabi na dapat na raw iba natin ang political dynasties para mabigyan ng chance ang iba. Pero para sa akin, hindi yan ang solusyon. Instead, mas dapat natin bigyan ng focus ang voter education. Bakit hindi tayo mag-organize ng nationwide seminars para turuan ang mga botante kung ano ang dapat tignan sa isang kandidato? Kasi kung well-informed ang botante, hindi na kailangan ng batas to ban dynasties. Alam na nila kung sino ang karapat-dapat. Alam niyo ba, good sense, na sa dami ng mga kandidato tumatakbo, madalas tayo nadadala sa kanilang pangkalan o apelyido. Lalo na kung mga sikat o may nagawang magandang pamilya nila. Pero hindi lang dapat yan ang tinitingnan. Dapat maging maalam tayo kung ang track record ng mga tumatakbo at kung paano nila gustong nasulong ang kanilang plataforma. Kaya good sense, para makatulong sa inyo, kilatisin natin ang mga kandidato. Gumawa ako ng wise voter checklist at ito ang mga dapat natin tignan para malaman kung sino-sino ba ang mga karapat-dapat na mamuno sa atin, ma-dynasty man o hindi. Unahin natin ang green flags. Una, malinis sa track record. Walang mga pending corruption cases or history ng pang-abuso. Example, kamusta ba ang pondo sa proyekto nila? May transparency ba? Pangalawa, tunay na achievements. May mga napatunayan na beyond promises. Halimbawa, may konkretong programa bang natapos sa kanilang sasakupan? Pangatlo, klaro at konkretong plataforma. May malinaw na plano kung paano harapin ang mga problema ng bansa. Iba ito sa generic na pangako gaya ng iaahon ko kayo sa kahirapan pero walang specifics kung paano. Pang-apat, accessible sa tao, nakikinig at nagre-respond sa concerns ng mga ordinaryong tao, hindi yung parang inaccessible o masyadong mataas para sa simpleng tao. Puntahan naman natin ang mga red flags. Una, kaso ng korupsyon. Kung ang kandidato ay nasangkot sa graft and corruption cases, malaking red flag ito. Pangalawa, puro pangako, walang plano. Candidates na madalas magbigay ng pangako pero hindi nila madetalye ang specific steps. Pangatlo, nanatili lang sa posisyon dahil sa pangalan. Tumakbo lang dahil sila ay bahagi ng political dynasty pero walang sariling vision o goals. Pang-apat, history of violence or abuse. Kung kandidato ay may record ng abusive leadership o paggamit ng pondo ng bayan para sa personal na kapakanan. Kung ganito ang checklist natin, hindi na natin kailanganin pa ng batas para iba ng political dynasties. Alam na ng mga botante kung sino ang karapat-dapat, dynasty man o hindi. Kailangan lang talaga natin maging mas maalam at mapanuri bilang mga botante. Hindi porket sikat ang apelyido, siya na agad ang iboboto natin. Ang boto natin ay para sa kinabukasan ng bansa. Kaya imbes na mag-focus sa pagbabawal ng political dynasties, let's focus on empowering voters to make wise decisions. Kasi kung lahat tayo well-informed, we won't need a law to ban political dynasties. Tayo mismo ang magsasabi kung sino ang deserving na manalo sa posisyon ng gobyerno. Kaya salamat muli sa pakikinig, good sense. Kung gusto niyo pang pag-usapan ng topic na to, drop your comments below. Ano ang masasabi niyo tungkol sa political dynasties? Like, share, and subscribe na rin para lagi kayong updated sa usapang makabuluhan. Kung may gusto kayong topic na pag-uusapan natin, i-comment lang nyo lang din yan. Kaya kita-kits ulit sa next episode ng Gutierrez Point of View. Stay informed, good sense. Paalam!